Hollywood TV. Hindi pa ba nanliligaw yung tao sa lagay na yon? Hindi. Wala naman siyang sinasabi sa akin. There are times when words aren't necessary. True, pero ayoko mag-presume. Baka mapahiya lang ako sa bandang huli. Kung sakali bang tanungin ka niya kung willing kang maging kayo, papayag ka ba? Nahihiyang umiti siya at saka tumango. Bakit? Sinabi niya rito ang lahat ng magagandang katangian ni Andre na naibigan niya, pati ang nadarama niya tuwing magkasama sila ng binata o kahit kapag iniisip lamang niya ito ay kinuwento niya rito. Ayaw kitang i-prompt pero sa tingin ko, in love ka na. Future sister-in-law? I'm so happy for you. Tiyak na kapag nalaman nito ng kuya mo ay matutuwa iyon. Hindi pa ito nakontento sa sinabi. Tumayo pa ito tuwang-tuwa na niyakap siya. Mainit ang ulo ni Andre. Natuklasan niyang laganap ang shoplifting sa isang sangay ng kanyang tindahan. Sa kasalukuyan ay kausap niya ang manager ng naturang branch. Pinaalalahanan niya ito na huwag masyadong maging lax at siguruhin magpamatsyag ang sales team nito. Iyon ang ginagawa niya nang abalahin siya ng pagtunog ng kanyang cellphone. Dahil nasabi na niya ang lahat ng nais niyang sabihin sa manager niya, ay pinaalis na niya ito. Pagkatapos ay saka pa lamang niya sinagot ang tawag. Ang tagal mo sumagot ng phone. Nakilala agad niya ang tinig ni Steph. Sorry, medyo busy ako eh. Paraan niya iyon para iparating dito na hindi sila pwede mag-usap ng matagal. Gusto niyang matapos kaagad ang phone conversation nila dahil hindi siya komportableng kausap ito. It was nothing personal. Lamang ay naalala niya ang kasalanan niya kay Fial kapag kausap niya ito. Sa simula'y ayos lamang sa kanya ang pinagawa nito sa kanya. It was no big deal, ani sa sarili. Ang akala niya madali lamang yon. Hindi pala. Noon kasi hindi pa niya kilala si Fial. Ngayon magkaibigan ni sila ay naiba na ang sentimiento niya. Ayaw niyang lokohan nito subalit naroroon na siya sa sitwasyon. Kumbaga nagkasubuan na. Wala na siya magagawa kundi tapusin hanggang dulong ipinasok niya. Don't worry, mabilis lamang ito sasabihin ko sa'yo. Pagpe-pre-assure niya sa kanya ni Steph. Okay, speak. Dahil hindi mo naman ako ina-update ay nagsariling kusa na akong alamin ang lagay ng sitwasyon. What do you mean? I heard you and Phil were seen kissing last Saturday. I asked her about it. Anong sinabi niya? Wala. Kinumpirma lamang niya ang totoo nga ang balita. I also asked her kung kayo na. Ang sabi niya, hindi ka naman daw nanliligaw sa kanya. Hindi nanliligaw? Manghang ulit niya. Sang diksyonary kaya nito napulot ang kahulugan nito sa salitang ligaw. Bakit iba ang pagkakaintindi nito sa salita? Ano ang tawag sa ginagawa niyang panunuyo rito kung hindi panliligaw? Hayaan mo na, laking probinsya yung tao, sabi ni Steph na tila nabasang tumatakbo sa kanyang isip sa ipinahayag nito. Anyway, tinanong ko rin siya if ever na maglahad ka ng intentions kung papayag siyang maging kayo. And what did she say? Pakiramdam niya tumigil sa pagtibok ang kanyang puso habang hinihintay niya ang tugon nito. Namasaat ng lamig din ang kanyang mga palad sa labis na kaba ng antisipasyon. You're in friend, ang sabi niya. Sasagutin ka raw niya if ever. He let out a sigh of immense relief. Noon lamang niya na malayang pigil pala ang kanyang paghinga. Really? She said that? Pagkumpirma niya. Hindi matutumbasan ang kagalakang nadarama niya ng mga sandaling iyon. Fial wanted to do something special for Andre. Sa tuwina ay lamang kasi siya ng mananlilibre sa kanya. This time, gusto niyang siya naman ang mag-trip dito. Sa halip na kumain sa labas, ay naisip niyang ipagluto na lamang ito. Bihasa siya pagdating sa kusina. Isa iyon sa mga katangiang may pagmamalaki niya. Lutuing Pinoy ang inihanda niya. Hindi lamang sa kusina siya nangangasiwa, kundi maging sa palengke ay sumasama siyang mamili para matiyak na presko ang lahat ng sangkap na gagamitin niya. Rellenong bangus, baked tahong, ginataang dulong, tanigi steak at inihaw na sugpo ang menu niya.
Sinadya niyang huwag magluto ng karne dahil alam niyang hindi mahilig dun si Andre. Buo maghapon siya sa kusina. Hindi siya manhirapang magluto dahil naroon ang cook nila para asistihan siya. Pagkatapos tiyaking maayos na ang lahat ay saka siya pumanik sa kanyang kwarto para mag-ayos ng sarili. Ang usapan nila ni Andre ay alas 7 ng gabi ito pupunta sa bahay nila. Alas 5 pa lamang kaya hindi siya nagmamadali sa pagkilos. Halos 1 oras siya nagbabad sa bathtub. Pagkatapos ay nagbihis siya, nag-ayos ng buhok at nag-apply ng makeup. Kahit sa bahay lamang sila maglalagi ni Andre ay ibig niyang maging maganda siya para dito. Eksaktong alas 7 narinig niyang tumunog ang doorbell. Maya-maya pa'y kinatok na siya ng kawaksi. Ayon dito ay dumating na raw ang bisita niya. Pakisabing susunod na ako, wika niya. Nang pumanaog siya ay nadat na niyang nakaupo sa couch si Andre. May nakapatong na isang bungkos na mga bulaklak sa center table sa harap nito. Nang marinig nito ang yabag niya ay bumaling ang paningin nito sa hagdan. Pagkatapos ay tumindig ito at inalalayan siya ng ngiti. Lumapit siya rito at pagkaraang mapaglapitan ng pagbate ay ibinigay nito sa kanya ang mga bulaklak. Here, these are for you. Thank you. Inilapit niya sa kanyang mukha ang bouquet. The flowers smelled nice. Kumusta ang biyahe? Hindi ka ba na-traffic? Kapag kuwan ay tanong niya. Ilang minuto rin silang nag-usap ng kung ano-ano lamang bago niya ito niyaya sa komedor. Wow! Ang dami mong hinanda. Bulalas nito pagkaraang makita ang mga nakahain sa mesa. Alam nitong silang dalawa lamang kakain. Nasa Tokyo pa rin kasi ang kuya niya kasama si Steph at wala siyang ideya kung kailan babalik ang mga ito. Para yan sa'yo, aniya. Bakit? Malayo pa naman ang birthday ko 4 na buwan pa ang hihintayin nila bago sumapit ang kaarawan nito. He would be 32 by then. Marami na siyang nalalaman tungkol dito. Alam na niya kung ano ang mga hilig nito at kung ano ang mga ayaw nito. Kilala niya base sa mga kwento nito ang ugali ng mga taong malapit dito. Alam na rin niyang ilang filosofiya at prinsipyo nito sa buhay. Likewise, he knew a lot of things about her too. Nasisiyahan siya dahil malinaw na hindi na sila estranghero sa isa't isa. Nagsimula na silang kumain. Panay ang ngisi niya dahil panay rin ang pagbulas nito ng ang sarap. Tuwang-tuwa siya dahil nagustuhan nito ang mga niluto niya. Pakiramdam niya ay isang napakalaking achievement ang nagawa niya. Anong pinakamasarap sa lahat para sa'yo? Maya-may tanong niya. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain noon. Yung relleno, ang sarap kasi ng timpla. Hamot ipagluluto uli kita noon. Kumunot ang noon nito nang mapansin ang pinggan niya. Teka, ba't parang hindi nababawasan ang laman ng plato mo? Masyado siyang naaliw sa panonood dito. Ganadong-ganado kasi ito sa pagkain at nakakawiling pagmasdan kaya nawala sa loob niyang kumain. Pumalatak ito. Hindi pwede yan. Pagkasabi niyon ay kumuha ito ng sugpo, binalata niyon at saka itinapat nito iyon sa kanyang bibig. Open, utos nito. Ibinuka naman niya ang kanyang bibig at unti-unting sinubo nito sa kanyang hipon hanggang sa maubos niya iyon. Hindi siya nagpadaig dito. Ipinagbalat din niya ito ng sugpo at saka isinubo niya iyon dito. Kung siya ay nakatatlong kagat bago niya naubos ang sugpo, ito ay 1 beses lamang. Ngumiti ito at saka ngumuya habang nakatingin ng tuwid sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hinawakan nito ang galang-galang niya at saka dinampian ng halik ang dulo ng kanyang daliri. Nagulat siya na sa ginawa nito pero hindi niya binawi ang kanyang kamay. Ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata sa sumunod na ginawa nito. Walang sabi-sabing isinubo nito at banayad na sinipsip ang kanyang hintuturo. May kung anong sensasyong nabuhay sa kaibuturan niya dahil doon. Bago pa niya napigilan ng kanyang sarili ay isang ungol ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Pakiwari niya ay biglang uminit ang paligid. Nang sa wakas ipakawalan nito ang kanyang kamay ay ganun na lamang ang pagpaypay niya na ginawa sa kanyang sarili. He laughed. Kinakabahan si Fiel. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin ng mga malalapit na kaibigan ni Andre. Kaarawan ni Eric, kaibigan nito at dating teammate ang lalaki.
Sa isang bar sa Malate gaganapin ang party nito at inanyayahan siya ni Andre na sumama rito. Nang mga sandaling iyon ay binabagtas na nila ang daan patungo sa venue. Kanina'y sinundo siya ni Andre sa bahay nila at pagkatapos ay dumiretso sila sa mall para bumili ng regalo. Bala ng video game ang napili nito at mahilig daw roon ang celebrant. Pagkalipas ng ilang minuto ay inihinto nito ang sasakyan at pinatay ang makina niyon. "We're here." Parang ayaw niyang bumaba. Kinakabahan talaga siya. "It's going to be alright. Mababait ang mga kaibigan ko. They wouldn't be my friend if they weren't." Pagpe-reassure nito sa kanya na tila nabasa ang naglalaro sa kanyang isip. Ngumiti siya at saka lakas loob na umibis na sasakyan. Ano nga bang pinangangamba niya? Tiyak namang hindi hahayaan ni Andre na ma-out of place siya. Pagpasok sa bar ay dumiretso sila sa VIP room sa likurang bahagi. Doon nidat na nilang masayang nagtitipon-tipon ng mga kaibigan nito. Ipinakilala siya nito sa bawat masasalubong nila. Totoo nga sinabi nitong mababait ang mga kaibigan nito. Hindi nagtagal ay iniwan na siya ng tensyon at kaba na kanina pang bumabagabag sa kanya. "And this man over here is CJ." Wika ni Andre na magkasalubong nila ang isang matangkad na lalaki na naka-t-shirt na pula at khaki pants. "CJ, meet Fial." "Hi, so ikaw pala si CJ. Madalas kang ikwento sa akin ni Andre." Wika niya. "Really? Well, huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ng isang yan. Walang alam yan kundi kalokohan." Sinundan nito ng ngisi ang sinabi nito. Saglit na nag-aasara ng mga ito. Habang ginagawa ng mga ito yon, ay hindi niya maalis-alis ang paningin kay CJ. "Alam mo, you remind me of someone." Kapag kuwan ay sabi niya. Pamilyar sa kanya mukha nito. Iyon nga lang, hindi niya masabi kung sinong kamukha nito. "Really? Who?" "Brad Pitt." "I get that a lot." Bumangisngis siya. "No, seriously, you really remind me of someone I know. Ano nga pang last name mo?" Bago ito nakatugon ay niyaya na siya ni Andre na hanapin ang celebrant. "Sige, nice meeting you." Wika niya kay CJ bago nagpahila kay Andre. Nang magkahawak kamay na hinanap nilang celebrant, nang matagpuan nilang hinahanap ito ay pinakilala niya ni Andre dito. Nagulat siya sa taguri na idinugtong nito sa kanyang pangalan. "Eric, pare, happy birthday. By the way, this is Fial, girlfriend ko." Iyon ang sinabi ni Andre. Parang may humaplos sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. Nang humiwalay sila sa grupo ni Eric, ay saka pa lamang siya nagkaroon ng pagkakataong ungkatinan tungkol doon. "Girlfriend mo ko? Kailan pa?" tanong niya. "It just came out. I'm sorry." "Galit ka?" Parang batang may nagawang kasalanan at humihingi ng reassurance ang itsura nito. "Hindi naman." "So you like the idea?" Hindi siya makatugon. Gusto niya ang ideya. Siyempre naman, pero nahihiya siyang aminin niyon dito. "You do, right?" Tumango siya kapag kuwan ay nag-iwas na siya ng tingin. Hinila siya nito palapit dito. Pinihit ang kanyang mukha at saka kinintihan ng halik ang kanyang noo. Noon siya nag-angat ng tingin. Hindi ito nakangiti pero nagniningning sa kasiyahan ng mga mata nito. Wala mang salitang natumawi sa kanya mula sa bibig. Alam niyang nauunawaan at namamagitan sa kanila. Ang gaan-gaan ng pakiramdam ni Fial nang iwan nila ni Andre ang bar. Iyon na yata ang pinakamasayang sandali sa buong buhay niya. Bandang alauna nang magsimulang magsiuwi ng mga bisita sa party. Kabilang sila ni Andre sa mga huling nagpaalam sa celebrant. Kung siya ay tatanungin, ay ayaw pa sana niyang umuwi. Nag-enjoy siya ng labis sa pag-indak sa gitna ng dance floor. Who would have thought na likas pala sa kanya ang talento ng pagsayaw? She was enjoying herself so much dancing and it was so apparent. Tinutokso na nga siya ni Andre. Kesyo aayaw-ayaw pa raw siya kunwari. Kesyo kailangan pa raw siyang pilitin nito. Iyon pala, wala siyang patawad sa dance floor. "Did you have fun?" tanong nito. Nang mga sandaling iyon
ay naglalakad na sila patungo sa kinapaparadahan ng kotse nito. Ngumiti siya. Hindi ba halata? Tumawa ito. Hindi naman masyado. Seriously? I thought I'm glad you have fun. Nauutal na sabi nito. Nang marating nila ang kotse nito ay sumakay sila roon. And then off they went. Pagkalipas ng ilang minuto ay nasa tapat na sila ng bahay niya. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.